Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong February 17. Dead End Situations, Moses and the Crossing of the Red Sea, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Sa Exodus chapter 14, makikita natin ang isang napakatinding sitwasyon. Kakawala pa lamang ng Israel sa Ehipto, ngunit hinabol sila ni Pharaoh at ng kanyang hukbo. Sa harap nila ay ang Red Sea. Sa likod naman nila ay ang Egyptian army. Sa magkabilang gilid ay disyerto. Sabi nga po sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no grapes in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Napakalinaw ng mensahe ng Diyos sa gitna ng krisis. The first teaching is, doubt increases during dead-end situations. Kapag may malinaw na daan, madali ang faith. Pero kapag wala kang nakikita ng solusyon, doon pumapasok ang takot at pagdududa. Ganito ang nangyari sa Israel. Sa halip na magtiwala, sinabi nila kay Moses na sana'y naiwan na lang sila sa Egypt. Kapag nasa dead end na tayo, problema sa pamilya, finances, studies, ministry, madalas mas lumalakas ang doubt kaysa sa faith. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na walang daan dahil hindi natin ito nakikita. Minsan, ang dead end ay setup ng Diyos para sa miracle. Ang second, God makes a way. We only need to be still. Hindi sinabi ng Diyos sa Israel na lumaban kayo. Hindi rin niya sinabing mag-isip kayo ng plano. Ang sinabi niya ay stand still. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinaka-spiritual na gawin ay tumigil, magtiwala at hayaan ang Diyos ang kumilos. At ano ang ginawa ng Diyos? Hinati niya ang Red Sea. Ginawa niyang daan ng isang bagay na imposible. Kapag wala kang nakikitang way, tandaan mo, God specializes in making ways where there seems to be none. Ang last, God transforms our minds to fit new environments. Ang Israel ay physically wala sa Egypt, pero mentally alipin pa rin sila. Sanay sila sa buhay alipin, kaya nung nahirapan sila, gusto nilang bumalik. Minsan, ganun din tayo. Niligtas na tayo ng Diyos, pero ang mindset natin parang dati pa rin. Madaling magpanik, madaling bumalik sa old habits, at madaling magduda. Ang Red Sea experience ay hindi lang tungkol sa pagligtas. Ito ay tungkol sa transformation. Tinuruan ng Diyos ang Israel na hindi na sila alipin. Sila ay bayan ng Diyos. Mga kapatid, maaaring nasa dead end tayo ngayon. Parang wala ng pag-asa, parang wala ng solusyon. Pero tandaan natin ito, kapag ikaw ay nasa dead end, ang Diyos ay nasa starting point ng kanyang himala. Stand still and see the salvation of the Lord. Yun lamang po.